So guys, welcome sa ating munting channel. Laika tayo maggawa ng Tanuki Bonsai gamit ng ating driftwood. Hope namin natutunan sa video ito at sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. So guys, hello guys, welcome sa aking munting channel. Bali, katatapos ko lang mag-carve nitong aking driftwood para sa aking Tanuki Bonsai para sa tahanan, no? So guys, kung nakikita nyo guys is meron tayong mga tools dito. Dahil sa kapos tayo sa pera, isiniram ko mga pang tools ng aking tatay, itong Chisel Proman. Ginamit ko dito sa pag-carve nitong ating driftwood para gamitin natin sa ating Tanuki. Yan guys, palito na siya guys, na-carve na natin siya diretso. So nagpawisan ako dito. So guys, second step natin gagawin dito sa prepare ng ating driftwood para sa ating Tanuki Bonsai is lilinisin natin siya. Bali, bukas ko na lang ito gagawin guys dahil ginabi na ako. Ito yung gabi na. Yan. Sinampay pa ako dito. Ginabi na ako dito sa paggawa nito. So guys, bukas naman yung ating cleaning. So guys, is proceed na tayo dito sa second step. Bali, ngayon is Huwebes at karating ko lang galing trabaho, kaya ngayon ko lang ulit dito ipagpapatuloy yung ating pagpapreserve ng ating bonsai Tanuki, bonsai driftwood Tanuki. Yung second step na natin gagawin guys is lilinisin na natin siya. Kailangan natin siya linisin para matanggal yung mga dumi niya sa paligid nito at para mai-preserve na rin natin. Guys, kung nakikita nyo guys is malinis na yung ating Tanuki Bonsai, yung ating driftwood para sa ating Tanuki Bonsai. Proceed na tayo sa third step nito guys.
Pero bago yan, kailangan muna natin patuloy itong pinakatuloy. Magaling muna siya mamaya. Medyo busy pa kasi ako. Kaya maya akin ito gagawin ulit. So guys, bali proceed na tayo sa step 4 ng ating pagpuproceed ng ating drip food para sa ating tanok bonsai. Nakikita nyo is okay na to at nalinis na natin ito sa ating step 3. Proceed na tayo sa step 4. Tapos ay bababad na natin siya dito sa tubig na may halong bleach. Yan. O tinatawag din natin chlorine. Yan, kali piso lang isa na to sa mga tindahan, kaya mabilis kayong makakabili nito. So guys, sa step 4 natin guys is ibababad natin tong ating drip food dito sa chlorine na may tubig, ay sa tubig na may chlorine. Sorry. Yan, bali 5 sachet po ng chlorine yung gagamitin natin para mas matapang. Yan, so guys, pag-ihaluin natin. Guys, bali ito na yung ating drip food. Pangunahin na natin. Guys, papalitan na natin siya ng tubig. Hindi naka 2 days na siya. So 1 week na po ang naalipas nito. Bali ito na po yung itsura niya na binabad natin sa sa baking soda. Yung itim na po siya, no? Bali, malinis na po yan. Susunod naman po natin gagawin is papatuyuin na po natin siya ng 1 week ulit para po na siya. So guys, gagawin na po natin na patuloy. Guys, ito na po yung ating drip food after 1 week. Ayan, ito na yung kanyang magandang texture. Ayan po guys, no? So guys, is okay na po siya. Bali, ang step by tutorial lang guys is gawin nyo lang 1 week na babad natin sa chlorine, tapos mahigit 1 week na babad natin sa
baking soda para mas gumanda at natanggal yung tanin niya. Yung tanin o yung tinatawag na katas ng punong kahoy para hindi anayin o hindi bahayin ng aphids guys. Yan. Yan po siya. Oh. Yan. Yan guys. Ang kanyang texture. So guys, hanggang dito na lang ako. Hope na may natutunan kayo sa video ito. Like and subscribe na lang din sa aking channel. Huwag niyo din kalimutan na i-like ang aking Facebook page dahil doon ako nag-upload ng picture, videos, and photos na hindi ko na i-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang ako.